Dayo ka lang ba rito? Opo. Ayun! Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw, iho, mag-ingat ka rin, ha? Tay, gusto kong tumulong sa pagbuksa sa halimaw na yun. Huwag na nating hintayin pang pati tayo mapatay nila. Kahit ang bata hindi mo pinalabas, pagsisisihan mo ang ginawa mo kasamaan. Tandaan mo yan! Haka at chismis, kaysa alamin kung ano talaga ang totoo. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar, at sa buong team na bumubuo sa channel na ito. Pati na rin po sa mga avid listeners at solid supporters na walang palyas sa pakikinig sa mga kwentong tampok sa channel ninyo. Kaya tuloy na engganyo rin ako na magpadala ng kwento tungkol sa naging karanasan ko sa probinsya namin, taong 2017. Ako nga po pala si Chloe. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Cholo, ano ba? Bilisan mo naman. Ang kupad-kupad mo talagang kumilos kahit kailan. Late ka na sa school, oh. Sandali lang po, ate. Hindi mo naman kasi ako ginising na maaga eh. Tapos mamadaliin mo ko. Pakisintas na lang po nitong sapatos ko. Ano ba naman yan? Ang tanda-tanda mo na hindi ka pa rin marunong. Tinuruan na kita niyan, di ba? Turuan mo na lang ulit, anak. Ang aga-aga pa hindi na maipintay ang mukha mo. Abay, mabilis kang tatandaan yan. Sige ka. Kaya nga po, walang nagtatangkang lumapit sa kanya, tay eh. Kasi malayo pa lang, nakabusangot na kaagad. Aba, dapat lang, no? Tsaka yung mga ganyang bagay, darating din yan. Hindi yan minamadali. Pero ikaw, kailangan mo nang magmadali kung ayaw mo mapagalitan ng teacher mo. O siya, sige na, Cholo. Lumakad na kayo at 6:40 na, oh. Oo nga, no? Babay po, tatay. Alis na po kami. Oh, Chloe, mag-iingat kayo sa daan, ha? Yung kapatid mo, hawakan mo. Mahirap na. May mga driver pa naman mga kaskasero sa daan. 20 anyos ako noon nang magpasya akong tumulong na lang kay tatay sa pagtitinda ng lambanog. Imbis na magpatuloy sa pag-aaral. Simula kasi nang magkasakit si nanay. Nagsimula na ring lumobo ang utang namin. Kaya naman kahit ayaw ni na tatay ay tumigil ako sa kolehiyo. Ate, kapag nakapagtapos na ako tapos nagkaroon na maayos na trabaho, ikaw naman yung pag-aaralin ko. Wow ang bait naman talaga ng bunso na yan. Kaso matanda na ako noon. Hindi ko pa rin naman magagamit yung mapag-aaralan ko kung sakali. Kahit na. At least may pinag-aralan ka. May pagmamalaki ka. Cholo, hindi naman nasusukat sa diploma ang tagumpay ng isang tao eh. Kapag nakapagtrabaho ka at naiangat mo yung pamilya mo mula sa kahirapan, yun na yung totoong tagumpay. Ay, naku, si ate talaga, oh. Ayaw mo bang maranasan yung makakyat man lang sa stage tapos tumanggap ng diploma? Syempre gusto. Pero matanda na nga ako noon. Tsaka, hindi naman natin kontrolado yung buhay. Malay mo, pagka-graduate ko, natsugi naman ako. Di wala rin, di ba? Gumastos lang tayo para sa wala. Ano ba yan? Ang negative mo naman mag-isip, ate. Aba, ate, tignan mo yan, oh. Parang may tatayong kubo sa gitna ng niyugan. Ay, oo nga, no. Kahapon pagdaan natin, wala pa yan, di ba? Hoy, kayong dalawa dyan. Ano tinitingin-tingin nyo dyan? Magandang umaga po, Aling Nati. Tinitignan lang po namin yung kubo na ginagawa nila. Bakit kaya sa gitna ng niyugan pa nila naisipang magtayo ng kubo? Ang dinig ko kasi, iba na ang may-ari ng niyugan na yan. Isang matandang mayaman daw. Talaga po? Akala ko kasi hindi totoo na ibinibenta na ni na Senyor Damian yung niyugan nila eh. Malakas naman kasi yung bentahan ng lambanog at saka tuba eh. Tapos may kopra pa. Ayon kasi sa mga sabi-sabi, magmamigrate na raw sina Senyor Damian sa Canada. Kaya hayan, napakaswerte nang nakabili ng ekta-ektaryang lupa nila. Tapos sinalupa pati yung negosyo. Oo nga po eh. Tsamba nga po talaga nang nakabili niyang nyugan.
Pero alam mo ba, may nalaman pa akong isang sikreto ng matandang bagong may-ari niyan. Ano naman po yun, Aling Nati? Bumili muna kayo nitong tinda kong puto at sasabihin ko sa'yo. Grabe naman po yung sales talk nyo, Aling Nati. Pero pasensya na po kayo ha. Nagbayad po kasi kami ng utang sa mga Power Rangers, kaya kailangan po naming magtipid. Abay, lokong bata to. Bakit naman Power Rangers? Kamukha po kasi nila eh. Uy, ate, late na ako, ano ba? Lagpas alas 7 na oh. Tiga mo yung cellphone mo. Hala, oo nga no. Aling Nati, sige po mauna na po kami. Alas 7:30 po kasi simula ng klase nitong si Cholo eh. Siya sige, mag-iingat kayo. Pagkarating namin sa eskwelahan ay siya namang pagtunog ng bell. Kaya naman nakitakbo na rin si Cholo sa mga bata na pumapasok sa kanika nilang mga silid-aralan. Ako naman, pumunta na sa bakery kung saan ako kasalukuyang nagtatrabaho. Nang sumapit ang hapon, tumambay na naman ang mga tsismosa sa harap ng bakery at si Aling Nati na naman ang nangunguna. Aba oo, sinasabi ko sa inyo. Totoo ang nasagap kong balita. Ang sabi, kaya raw lumipat yung matandang yan dito sa atin dahil may tinatakbuhan daw sa Maynila. Ay, Chloe Iha, Spanish bread nga sa akin. Pagbilhan mo ko ng 5. Sige po, sandali lang po. Weh, totoo po yun narinig niyo, Aling Nati? Baka naman po, joke-joke lang yan. Ay, oo nga. Jesus, ayaw pang maniwala. Ang sabi, isa raw aswang yung bagong may-ari ng nyugan. Agad akong napatigil sa ginagawa ko at napatingin kay Aling Nati dahil sa sinabi niya. Maging ang mga kausap niya ay hindi rin makapaniwala sa mga narinig mula sa kanya. Sino ba naman kasing maniniwala na may mga aswang pa sa panahong ito? Lalo na't wala pa namang napapabalitang naaaswang sa baryo namin. Miss, pabili nga ako ng isang loaf bread tapos peanut butter. Yung malaki Tapos ano pa ba? Sige, ito na lang tong binangkal. Bale, 50 pesos Sige po kuya, sandali lang po Ibabalot ko lang po tong binili ni Aling Nati. Sige lang miss, hindi naman ako nagmamadali eh. Tsaka, bakit wala ka kasing kasama dito? Dapat may kasama ka kahit isa, para may makatulong ka kapag maraming customer. May kasama naman ako kuya. Kaso day off niya ngayon kaya ako lang yung duty. Ganun pala. At saka, wag mo na akong tawagin kuya. Hindi naman siguro nalalayo yung edad natin sa isa't isa Lance na lang yung tawag mo sa akin. Sige Lance. Aling Nati, ito na po yung Spanish bread nyo. Ay, salamat Iha Eto 25 di ba? Opo, salamat po. Ay nako, dapat lang talagang mag-ingat kayo kapag gabi na. Kasi baka hindi natin alam. Tayo naman ang mabiktima ng aswang na yon. Ba't ka natatawa, Iho? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Hindi ka ba naniniwala sa mga aswang? Naniniwala naman ho. Pero kasi mukhang masyado naman ho kayo naniniwala sa source nyo. Sino ho ba yun? Magpapakalat na nga lang ng impormasyon mali-mali pa. Paano mo naman nasabing mali, Aber? Dahil mali naman talaga bakit? Nakita niyo po ba yung pinaparatangan ninyo? Nakausap niyo na po ba? O nakita niyo bang nagbago na anyo? Hindi. Pero naniniwala pa rin ako na kailangan naming mag-ingat sa bagong saltang yon. Teka, parang ngayon lang kita nakita rito Dayo ka lang ba rito? Opo. Ayun! Sinasabi ko na nga ba Ikaw, Iho, mag-ingat ka rin Kasi minsan, dayo ang paboritong puntiryahin ng mga aswang na yan. Wag po kayo maglala, Aling Nati. Marunong po ako mag-ingat. Lance, ito na yung tinapay mo. Magkano lahat? 245 lang.
Okay itong 300. Keep the change ha. O sige na, alis na ako. Mukha kasing mawawalan pa ako ng galang kapag tumagal pa ako dito. Napabuntong hininga na lang ako noon nang umalis na si Lance. Sinaaling natin naman, nakabusangot lang habang pinag-uusapan nila yung lalaki. Kesyo nakikisaw-saw daw sa usapan ng may usapan at walang respeto sa mas nakakatanda sa kanya. Mawalang galang na po, Aling Nati. Palagay ko po naman, tama yung sinabi ng binata Hanggat wala po kayong pruweba, huwag po kayong maniniwala. Kasi malay nyo naman, gusto lang siraan ng kung sino mang nagsabi sa inyo ng balitang yan yung bagong may-ari ng nyugan. Alam nyo naman po, may mga taong utak talangka talaga, di ba? Yun bang ayaw masapawan kaya nang hihila pa baba? Ay nako, Chloe, isa ka pa Porket bagwapo yung lalaking yun, kakampihan mo na kaagad? Aba, mas matagal mo na kaming nakilala. At yung lalaking yun, kani-kanina mo lang nakilala. At saka sigurado ka bang binata pa yun? Alam mo, Iha, huwag ka nang umasa, Kasi yung mga ganong itsura, malamang sa malamang kung walang asawa, may jowa na yun. Hala, Aling Nati, hindi ko naman po pinagpapantasyahan yung lalaking yun, no? At saka yung punto niya lang yung sinasang-ayunan ko. Ay nako, ewan ko sa'yo. Basta kung ako sa inyo, mag-iingat na ako simula ngayon. Kasi alam nyo naman na nasa huli palagi ang pagsisisi. Kailan ka pa ba maniniwala pag nasa harapan mo na yung aswang? Ay nako, makauwi na nga't nang makapagmerienda na. Pagka-uwi ni Aling Nati ay saka naman bumili ang dalawa niyang katsismisan. Habang ang iba naman ay umuwi na rin. Mabuti na lang talaga, wala ang amo ko doon. Dahil pihadong masesermo na naman sila kapag nakita sila sa bakery nagchichismisan. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, yon ang duty ko sa bakery. Saktong uwian din ni na Cholo pag out ko, kaya magkasama pa rin kami umuwi. Oh, ano na namang tinitingnan mo dyan? Nagkakandahaba-haba na yung leeg mo Wala ate. Na-amaze lang ako kasi ang bilis gumawa ng kubo Tignan mo buka agad yung pundasyon. Marami nga kasing pera, kaya tingnan mo, 5 tao yung gumagawa. Tapos sigurado, pakyawan pa yan kaya ganyan kabilis. Ay, ganun po ba yun? Kapag pakyawan, mabilis matapos pero mahal yung labor? Oo, pakyaw ganun pala ate. Ate, hindi ba't mayaman siya? Bakit kubo lang yung pinapatayo niya? Loko-loko. Syempre, alangan namang magpatayo siya dyan ng mansyon. At saka sayang yung mga puno ng nyug kapag pinuto lang para makagawa ng malaking bahay. Pagka-uwi namin ay naroon na si tatay sa bahay galing sa pagsasaka. Marahil ay kauuwi niya lang dahil hindi pa siya nakakapagpalit ng damit at may mga natuyong putik pa sa mga paa niya. Nagmano naman kami ni Cholo sa kanya bago ko siya niyayang magkape. Tay, gusto niyo po ba ng kape? Ipagtitimpla ko kayo. Tamang-tama, dinalahan kita rito ng paborito mong hopya at saka ensimada. Ay sige anak, medyo nagugutom na rin ako ikaw na rin mag-asikaso na hapunan ha. May dala akong bangus dyan. Sabawan mo na lang at lagyan ng talbos na kamote. Sige po. Cholo, magbihis ka na doon para matulungan mo na ako sa pag-aasikaso. Mamaya tuturuan kita ng assignment mo kung meron. Mabilis namang sumunod ang kapatid ko at agad na pumasok nga sa kwarto niya. Ako naman, nagtimpla na ng kape ni tatay. Nang matapos ay saka ako nagsalang ng sinaing at saka nilinisan ang bangus. Mag-aalas 7 pa lang ay nakapaghapunan na kami. Maaga kasi talaga kaming kumain para makapagpahinga rin ng maaga. Chloe anak, may gagawin ka pa ba? Abay, magpahinga ka na. At madaling araw pa lang, gising ka na. Wag mo naman masyadong binubugbog yung katawan mo sa trabaho ha. Mas importante yung pahinga. Opo, tay. Alam ko naman po yun.
Tatapusin ko lang po tong mga hugasin. Tapos matutulog na rin po ako. Kayo po, magpahinga na rin po kayo ha. Kasi mabigat yung trabaho nyo sa sakahan. Tapos mainit pa. O siya, sige. Ang mga pinto ha. Pakisigurado na nakasarado bago ka pumasok sa kwarto mo. Opo, Tay. Dakong 8:00 nang matapos ako sa mga gawain ko. Pagod na pagod ako noon. Kaya naman pagkahiga ko sa papag, kaagad na rin akong nakatulog. Kaya naman kinabukasan, hindi pa tumutunog ang alarm ko. Nagising na ako. Mag-aalas 4 pa lang noon ang madaling araw. Nag-inat-inat na muna ako bago nagpasyang tumayo upang pumunta sa kusina at mag-asikaso ng agahan na babaunin ni na Cholo at Tatay. Oh, Tay, gising na rin ho kayo? Wala pa pong 5:00 ah. Ayos lang. Sapat na rin naman yung naitulog ko at nakapagpahinga naman na ako na maigi. Kaya walang problema yon. O siya, mag-init ka na ng tubig at makapagkape na tayo. Oo, sige po, Tay. Nga pala, alam niyo na po ba na bago na yung may-ari ng nyugan ni na Senyor Damian? Abay, siyempre. Sa tingin mo ba, makakaligtas yung balitang yan kay Hinati? Naturingan yung numero 1 chismosa eh. Kaya kahit nga chismis na kabilang baryo, alam nun. May pinagkakalat po kasi siya tungkol dun sa may-ari, Tay. Pero wala pa namang pruweba na ganun nga yung matanda eh. Aba, pinagkakalat na ano? Naaswang yung matanda? Opo. Ay nako. Basta Chloe, huwag ka maniniwala kagad hanggat walang pruweba. Pero mas maigi na rin yung nag-iingat. Kaya kayo ni Cholo ha, huwag kayong patingin-tingin kapag nadaan kayo sa niyogan na yon. Ipagsawalang bahala nyo na lang kung ano man yung makita nyo doon. At saka huwag mo nga hayaang umuwi mag-isa yung kapatid mo ha. Opo, Tay. Alam ko naman po yun. Katulad ng nakasanayan ay inihatid ko na naman si Cholo sa school bago ako pumasok sa trabaho. Malayo pa lang ay kita ko na ang isang lalaking nakatayo sa harap ng bakery. Sa tindig at porma pa lang niya, alam ko nang silansyon. Nagyuyosi pa nga siya noon. At nang maramdaman ng presensya ko, kaagad niya rin yung itinapon at inapakan para mawalan na ng baga. Magandang umaga. Ikaw pala yan, Lance. Ay, good morning din, Chloe. Nga pala, pasensya na kahapon sa inasal ko ha. Naku, wala yun. Tama ka naman eh. Mapipikon ka na lang talaga minsan sa ugaling yun ni Aling Nati. Alam mo na, bantog na chismosa kasi yun dito sa amin eh. Sana nga, chismosa lang. Ha? Wala. Ang sabi ko, pabili ako ng pandesal. Sandali lang, bubukas lang ako. Kahit nauunang pumasok sa akin ng mga panadero, hindi nila binubuksan ng tindahan hanggat wala ako. Bawal kasi silang humawak ng kaha dahil baka magkaroon ng conflict kapag marami ang nahawak nun. Saktong pagbukas ko, siya ring paglalagay ng mga panadero ng pandesal sa estante. Mainit-init pa yon dahil kakakuha lang mula sa pugon. Aba, abot hanggang dito sa labas yung amoy ng pandesal na bagong luto ah. Nakakatakam tuloy. Ay nako, oo. Mas masarap to kapag tostado. Tapos lalagyan mo pa ng margarine sa gitna. Ako, the best yun. Paborito mo pala yun? Siyempre naman, no? Alam mo, buti nga hindi madamot yung may-ari nitong bakery eh. Kasi pwede akong kumuha ng tinapay basta't kakainin ko lang. Kaya kahit hindi ako nagbabaon ng kanin, busog na busog ako lagi eh. Sorry, ang daldal ko na yata. Nako, wala yon. Ayos nga yun eh. Tapos ang cute mo pa magkwento. Parang ang tagal na natin magkakilala, no? Nakakahiya naman kasi sa'yo. Kakakilala pa lang natin sa isa't isa, tapos feeling close naman ako kaagad. Siya nga pala. Hindi naman ako nakapagpakilala sa'yo kahapon ah. Paano mo nalaman yung pangalan ko? Yun. Narinig kasi kitang dinawag ni Aling Nati na Chloe.
Kaya inassume ko na yun yung pangalan mo. Ah, oo nga pala. Ano ba naman yan, Chloe? Napaka-asyumera mo talaga. Ha? May sinasabi ka ba? Ah, wala. Ang sabi ko lang, ilang pandesal yung bibilihin mo. Kanina pa tayo nagkukwentuhan eh. Bale, 100 pesos pala. Maya-maya lang ay dumating na naman si Aling Nati kasama ang mga kumari niya. At dahil nga natural na malakas ang boses ng ginang, dinig na dinig ko na agad ang boses niya. Kaagad na nanlamig ang mga kamay ko nang marinig ko kung tungkol saan ang pinag-uusapan nila. Oh, di ba? Sinasabi ko na sa inyo na aswang talaga ang matandang yon. Walang naniwala eh. Oh, ano sila ngayon? Ayun, pinakitaan ng gilas ng matanda at nagsimula ng maghasik ng lagim dito sa baryo natin. Ay, nako. Nandito na naman siya. Psst, Lance, alam mo rin ba yun? Alam niyo alin? Yung sinasabi ni Aling Nati, yung tungkol sa... Dun sa taong namatay? Oo, umaga-umaga pa lang, kalat na sa baryo yung tungkol dun eh. Chloe, iha, pagbilhan mo nga ako ng... Ay, ako, minamalas ka nga naman, oo. Nandito rin pala tong aroganteng lalaki na to. Siya, unahin mo na lang na asikasuhin yan at nang makaalis na. Abay, hanggang ngayon nanginginig pa rin ang laman ko dahil sa kawalan ng galang nitong lalaking to eh. Ah, ganun po ba? Wag po kayo magalala. Alis na rin po ako. Kasi hindi ko kayang tiisin yung bunganga nyo na lumalaki, kakachismis nyo. Eto ng bayad, Chloe, oh. Salamat, una na ako. Kita mo yung lalaking yun, oh. Napaka-arogante talaga. Ay, Chloe, yung bang lalaking yun ay nanliligaw sa'yo? Oh, hindi po. Ano po nanliligaw? Kakakilala pa nga lang namin kahapon. At saka, wala pa po sa isip ko yung makipagrelasyon. Ay, nako, tama yan. Kasi alam mo bang may nakitang bangkay ng isang lalaki kanina? Doon, sa may nyugan. Abay, nakakaawa ang sinapit ng lalaking yon. Magpakin mo ba namang isabit doon sa tinagpas na sanga? Di ba matulis yon? Doon siya itinusok. Wakwak kasi ang kalamnan kaya hindi nahirapan ng aswang na ibitin siya doon. Abay, nakalawit pa nga yung bituka. Abay, nakakaawa talaga. O, ano naman pong relasyon nun sa pakikipagrelasyon ko? Kasi, yung dahyung binata na yon, doon pala nakatira sa kubo ng matandang may-ari ng nyugan. Ibig sabihin, baka isa rin siyang aswang. Po, nakita niyo po ba na doon siya nanggaling? Nakita ko siyang doon papunta kagabi. Ay, ako, Diyos ko. Baka nga magkasabwat pa pala ang dalawang yun sa pamimiktima kagabi eh. Mas lalong namawis ang mga kamay ko noon. Alam kong hindi dapat ako maniwala dahil wala pa namang ebidensya na sila talaga ang may gawa noon. Pero hindi ko maiwasang kabahan dahil noon lang may nangyaring patayan sa baryo namin. Kinagabihan, pagkatapos kumain ay saka ko binuksan ng usaping yon kay tatay. Oh, Chloe, ba't naman ganyan yung mukha mo? May sasabihin ka ba? Tay, nabalitaan nyo naman po siguro yung nangyari kaninang umaga, di ba? Yung tungkol sa lalaki itinusok dun sa tinagpas na sanga ng nyog. Habay, usap-usapan din yun ng mga kasama ko kanina dun sa bukid. Napaka-brutal lang ginawang pagpatay sa taong yun. Nakakaawa. Naniniwala po ba kayo na yung matandang bagong may-aring ng nyugan yung salarin doon? Tungkol dyan, hindi ako naniniwala hanggat walang ebidensya. Pero naniniwala ako na isang ang aswang yung may gawa nun sa kanya. Alam nyo, tay, hindi ko talaga akalain na may mangyayari talagang ganun dito sa baryo natin. Nakakatakot na tuloy lumabas lalo na kapag gabi. Oo nga Buti na nga lang at maaga tayo nakakapagpahinga. At saka simula ngayon, maglalagay na tayo ng pangunta katulad ng asin at bawang sa hamban ng mga bintana. Tapos yung walis tingting, dapat nakatiwarik yan na pasandal sa pinto. Oo, sige po, tay.
Tinulungan ko na si tatay na maglagay ng mga pangontra sa bintana at pinto. Pagkatapos noon, binilisan ko na talaga ang paghuhugas ng mga plato. Nang sa gayon ay makapasok na rin ako sa kwarto ko. Mahimbing ako natutulog noon. Nang bandang hating gabi na, bigla na lamang akong nagising nang may marinig akong mga pagaspas ng malaking pakpak. Diyos ko, ano kaya yun? Kinabahan ako nang makita ko mula sa maliit na siwang ng bintana ang anino ng malaking pakpak. Saka lang ako nakahinga ng maluwag nang makitang lumilipad naman yun papalayo sa bahay namin. Ibig sabihin, iba ang puntirya ng nilalang na yon. Hindi ko alam kung anong oras na ba ako nakatulog noon. Pero kinabukasan, isang balita na naman ang gumulantang sa baryo. Katulad kasi sa nangyari nung nakaraang gabi, may isa na namang lalaki ang nakatusok sa tinagpas na sanga sa isa sa mga puno ng nyog na sakop ng niyugan ng matanda. Ate, natatakot na talaga ako dito sa baryo natin. Ang dami na namamatay oh. Huwag mo na kasing tingnan, Cholo. Baka mamaya mapanaginipan mo pa yan sa pagtulog mo eh. Pero ate, ba't hindi na lang kaya tayo malis dito? Baka kasi mamaya tayo naman yung patayin ng aswang na yun. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari yun. At saka napapansin mo ba, puro mga kalalakihan yung pinapatay ng aswang eh. At yung dalawang yan na namatay, nagtatrabaho sa koprahan. Oh, Aling Nati, nandiyan po pala kayo? Pasensya na ho ah. Nag-agahan na po kasi kami sa bahay, kaya hindi na po kami makakabili ng puto nyo. Ay nako, huwag kang mag-alala at kanina pang naubos ang mga paninda ko. Abe, bilib na bilib lang naman sila sa akin dahil sa tama ang hatid ko sa kanilang balita. Oh, di ba? Hindi nga ako nagkamali na kaya lumipat yung matandang yan dito para mambiktima. Sige po, mauna na po kami ha. Mag-ingat po kayo. Abe, tinatakot mo ba ako, Iha? Kayo ang mag-ingat. Kung patuloy kang makikipaglapit sa lalaking yon, kasabot din ng matandang aswang. Dapat ka na nga mag-ingat lalo. Hindi ko maiwasang panindigan ng balahibo dahil sa mga sinabi ni Aling Nati. Para kasi siyang nagbabanta sa tono ng pananalita niya. Hanggang sa pagtatrabaho ko, hindi ko pa rin maiwasang isipin ang mga sinasabi ng ginang. Napailing-iling na lang ako noon para iwaksi sa isipan ko ang tungkol doon. Nasa akto pa akong hinahampas-hampas ang ulo ko nang bigla namang may dumating na isang matandang lalaki. Magandang tanghali sa'yo, Iya. Magandang tanghali rin ho sa inyo, Lolo. Ano bang ginagawa mo dyan sa ulo mo? Masakit ba yung ulo mo? Hindi ho. May iniisip lang po ako. Kung ano man yung gumugulo sa isipan mo, huwag mo masyadong pagkaisipin yan. Alam mo kasi, nakakasira ng focus yan lalo na sa trabaho. Pasensya na po. Ano po bang tinapay yung bibilhin nyo? Itong loaf bread lang. Masarap kasi itong lagyan ng keso eh. Manamis-namis kasi yung timpla ng loaf bread ninyo. Kaya saktong-sakto sa maalat na keso. Ganun po ba? Nakabili na rin po ba kayo dito dati? Parang ngayon ko lang po kayo nakita eh. Kasi yung apo ko madalas bumili ng tinapay dito. Si Lance, kilala mo ba yon? Po? Si Lance? Nagulat ako nang mapagtantong ang matandang kaharap ko. Posibleng siya rin ang bagong may-ari ng nyugan ni na Senyor Damian. Nagsimula na namang tumambol ang dibdib ko at halos masuka ako sa kaba. Napansin yata ng matanda ang panginginig ng kamay ko habang binabalot ang tinapay, kaya mahina siyang natawa. Bakit parang kinakabahan ka, Iya? Natatakot ka ba sa akin? Alam mo, hindi ako masamang tao. Katulad mo lang din ako, kaya huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa'yo. Siya nga pala. Ako nga pala si Imyong.
Lolo Imyong na lang yung tawag mo sa akin. At doon ako nakatira sa bagong tayong kubo sa gitna ng niyugan. Ganun po ba? Ako naman po si Chloe. Kilala na kita. Nasabi ka na sa akin ng apo ko eh. Kaso lumuwas siya papuntang Maynila ngayon. Dahil may kailangan siya asikasuhin. Siya nga pala, kapag nakabalik si Lance dito, sasabihan ko siya na isama ka sa bahay nang makapagkwentuhan naman tayo. Sige po, Lolo Imyong. Sige. Magkano nga pala itong loaf bread? Gawin mo ng 2 ha. 90 po yung 2. Itong 100 Salamat ha. At mag-iingat ka sa pag-uwi mamaya. Ngumiti at kumaway pa nga si Lolo Imyong bago umalis. Maayos naman siyang kausap. Pero parang may kakaiba sa ngiting yon ng matanda na ipinagkibit balikat ko na lang. Kinagabihan, ikinuwento ko ulit kay tatay ang mga nangyari sa akin sa buong araw. Nakilala mo na pala si Tatang Imyong. At saka, parang wala naman ako nararamdamang kakaiba sa matandang yon. Sa katunayan nga napakabait tong tao. Inimbita pa nga niya kami ni Paring Baldo kanina sa bahay niya para magkape. Po? Pumasok kayo sa bahay niya? Sa labas lang naman kami. Pero nasilip ko kanina yung loob ng kubo. Abay, napakagara. Ang simple lang tignan sa labas. Puwera lang sa salaming bintana Pero kapag nakita mo yung loob, para talaga siyang bahay. Malamang tay. Mayaman yung matandang yun eh. Oo nga Inaya pa nga kami na inuman daw kami sa susunod. Akalain mo yun? Hala tay, wag na po. Baka po kasi mamaya, style niya lang pala yun para mabiktima kayo. Anak naman, wala naman ako nararamdamang kakaiba sa kanya. Mabait naman siya at sinasabi ko sa iyo na hindi siya aswang na nang bibiktima. Kaya ipanatag mo yung loob mo. Pero mag-iingat pa rin dapat tayo. Hindi kasi natin alam kung sino ba talaga yung may pakanan na patayan dito sa baryo natin. Mabuti na lang at walang patayang naganap ng gabing yon. Akala ko matatahimik na si Aling Nati dahil wala na siyang maipang chismis. Pero nagkamali ako. Nasa tindahan siya noon ni na Aling Rosing kasama ang ibang kumari niya at narinig kong pinag-uusapan nila si Lance. Diba? Tumama na naman yung isa sa mga sinabi ko. Hindi pala magkasabot ang matanda at yung lalaking arogante na yon. Dahil si Lance lang pala talaga ang aswang. Ang walang yang yon. Kaya pala todo tanggol siya sa lolo niya kasi siya naman pala yung pumapatay dito sa baryo. Wala ate, hindi pala yung matanda yung aswang kundi yung apo niya. Shh! Cholo, huwag mo na lang silang pansinin. Hindi dapat tayo nakikisali sa mga ganyang usapan. Dadaan na kami noon sa niyugan nang makita ko si Lolo Imyong. Naglalakad siya papalapit sa amin, kaya naman napahinto ako. Si Cholo naman, hinawakan ako sa kamay ng mahigpit na para bang sinasabi nitong umalis na kami. Chloe! Iya! Abay, magandang umaga sa inyo. Kapatid mo ba yung kasama mo? Opo, Lolo Imyong. Si Cholo po. Tatay mo si Oka, hindi ba? Opo. Nakapunta na daw po siya dyan sa kubo nyo? Oo. Niyaya ko sila magkape. Alam mo na, kailangan makipagkaibigan kasi bagong salta lang ako dito. Abay, napakarami palang chismosa din ano? Hindi naman po siguro mawawala yung mga ganong klase ng tao. Para nga pong naging libangan na nila yung pagbabantay sa buhay ng iba. O siya, eto, meron ako ditong dessert. Dala ni Lance kagabi nung pag-uwi niya. Buti na lang naabutan ko pa kayo. Sa bahay niyo sana ako dediretso Ay, naku, salamat po. Nag-abala pa po kayo. Nako, wala yon. Saka hindi ko naman mauubos yan. Kaya hinatian ko na lang kayo. O siya, sige na. Lakad na at baka mahuli pa kayo. Sige po, Lolo. Salamat po ulit
Aalis na sana kami nang makaramdam naman ako ng parang may nakamasid sa amin ng kapatid ko. Paglingon ko, nakita ko na naman si Aling Nati na matiim na nakatitig sa amin. Blanko ang ekspresyon niya. Pero may kakaiba akong pakiramdam sa mga titig niyang yon na hindi ko lang maarok kung ano. Mas lalo pa akong nagtaka nung lumapit siya sa amin. Pumasok na kasi si Lolo Imyong sa kubo niya, kaya siguro malakas ang loob niya na lumapit. Hinawakan niya pa ako ng mahigpit sa pulusuhan ko, kaya napadaing ako. Pagsisisihan mong nakipaglapit ka sa matandang yan, Iha. Sinasabi ko sa'yo, mapapahama ka pati na rin ang pamilya mo. Aling Nati, ano ba? Nasasaktan po ako. Aling Nati, bitawan niyo po si ate. Namumula na po yung kamay niya, oh. Isusumbong ko po kayo kay tatay. Iyan ay kung may magagawa pa yung tatay mo. Baka magulat ka na lang sa susunod na araw. Siya naman ang nakasabit sa isa sa mga puno ng nyug na yan. Pero sakalang nabawi ng ginang ang kamay niyang nakahawak sa kamay ko nang hawakan niyo ni Lance at tanggalin sa pulsuhan ko. Nakita kong napangiwi pa ang ginang, habang si Lance naman, matiim lang na nakatingin sa kanya. Aray ko! Leche ka talaga, lalaki ka! May araw ka rin sa akin! Bahala na nga kayo dyan! Sige lang, Aling Nati, magsisigaw ka lang dyan. Tara na, Chloe. Ihatid ko lang kayo ni Cholo. Ha? Nako, wag na. Tara na. Baka maliit pa yung kapatid mo. Tsaka may motor naman ako eh. Umakas na kayo. Ikaw pala yung dumaan kanina lang. Buti natakot mo si Aling Nati. Ang sakit kasi talaga ng hawak niya sa akin eh. Parang may tinatago siyang galit sa akin eh. Hindi ko naman alam kung saan nanggagaling. Hayaan mo na lang yun. Baka nasasaktan lang yung ego niya kasi hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi niya. Ang babaw naman niya kung ganun. Ganun talaga. May mga taong mababaw talaga mag-isip. Kaya mabuti pa. Angkas na kayo na maihatid ko na kayo. Tipid lang akong ngumiti noon saka unang pinasakay ang kapatid ko sa likuran ni Lance. Saka naman ako sumakay. Sa totoo lang bawal yon. Pero sa probinsya naman, hindi naman ganun kahigpit. At hindi ko rin tuloy mapigilang mapangiti noon habang bumabiyahe kami papunta sa school ni Cholo. Nang maihatid na namin ang kapatid ko, ako naman ang hinatid niya. Salamat, Lance, ha. Nakakahiya na talaga sa'yo. Wala yun. Buti nga may nakalimutan ako sa kubo ni Lolo eh. Kasi kung hindi kita may pagtatanggol sa bruhang chismosa na yun. Bruha talaga? Grabe ka naman sa kanya. Oo, sige na. Baka nakakaabala na ako masyado sa'yo eh. May pupuntahan ka pa, di ba? Hindi, ayos lang. May inutos lang naman sa akin si Lolo. Saka hindi naman yung kailangan madaliin. Gusto mo bang magkape muna? Bah, pwede rin naman. Sasabayan ko na lang ng tinapay para hindi humilab tong tiyan ko. Hindi pa kasi ako nag-aalmusal eh. Umaalis ka nang hindi ka nakakapag-almusal? O siya, ito ng tinapay oh. Libre ko na to. Pagkatapos magkape at kumain ni Lance, kaagad na rin siyang nagpaalam na uuwi. Lalakarin niya pa raw kasi yung inutos sa kanya ni Lolo Imyong. Pagsapit ng hapon, nang naglalakad na ako papunta sa school ni Cholo ay bigla na lamang akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Parang mahapdi na hindi ko maintindihan. Nagsimulang manlamig ang mga kamay at paa ko at pinagpapawisan na rin ako. Hanggang sa makaramdam na ako ng pagkahilo, kaya napasalampak na lamang ako sa lupa. Aray, ang sakit. Ano po itong nararamdaman ko? Aray, ang sakit talaga ng tiyan ko. Ate? Ate, ano nangyari sa'yo, ate? Cholo, humingi ka ng tulong, bilisan mo. Hindi ko na talaga kaya to. Sige ate, sandali lang. Hintayin mo ako, tatawag lang ako ng tricycle. Tulungan niyo po ako, yung ate ko. Para na akong masusuka noon at umiikot na talaga ang paningin ko. Pakiramdam ko, nalasing ako ng malala. Pero ang kaibahan lang, humihilap ng todo ang tiyan ko.
Para bang may humahalukay doon na kung ano. Hanggang sa tuluyan na akong manghina at mawalan ng malay. Pagbalik ng ulirat ko, nasa isang pamilyar na lugar na ako. Babangon na sana ako noon nang bigla na namang may pumitik sa ulo ko. Aray, ang sakit ng ulo ko Chloe, anak, mabuti naman at gising ka na. Huwag mo muna pilitin yung sarili mo na bumangon. Kung hindi mo pa naman kaya, magpahinga ka muna dyan. Pero tay, ano po nangyari? Wala kang maalala. Nahimatay ka daw bigla sa daan, sabi ng kapatid mo. Abay, mabuti nga at naisipan niyang salubungin ka. Dahil kung hindi, baka kung sino mapagsamantalang tao yung nakakita sa'yo. At ewan na lang natin kung ano susunod na mangyayari. Ate, kamusta yung pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Hindi na, pero medyo masakit na lang yung ulo ko ngayon. Baka naman na overfatigue ka lang kaya ganyan, ate. Grabe ka naman sa overfatigue. Tinutulungan nyo naman ako, di ba? Hindi naman ako lang yung nag-aasikaso sa mga gawain dito sa bahay. Imposible naman yun. Kita mo tong si ate. Masama na nga yung pakiramdam, nakukuha pang tumawa. Alangan namang iyakan ko to, no? Ang pangit naman nun. O ano ba, anak? Nagugutom ka ba? May niluto akong lugaw doon. Kumain ka nang makainom ka kagad ng gamot. O sige po, tay. Pero pagkatapos kong kumain at uminom ng gamot, saka na naman sumakit ang tiyan ko. Nang mga oras na yon ay mas masakit na yon kaysa kaninang hapon. Kaya naman napahiyaw na talaga ako. Tay, ang sakit talaga ng tiyan ko. Tay, tulungan niyo ako. Sobrang sakit na talaga. Diyos ko, ang lamig ng palad mo. Tsaka pinagpapawisan ka rin. Diyos ko, ano ba naman kasi nangyayari sa'yo? Sandali lang, tatawag ako ng tulong. Tay, alis ka po. Paano po si ate? Bantayan mo muna siya at hihingi lang ako ng tulong. Baka kung ano na nangyayari sa ate mo. Namumutla na, oh. Ay, Cholo, isarado mo yung pinto, At wag na wag mong bubuksan hanggat hindi kita tinatawag. Maliwanag. Opo, tay. Kahit gabi na nun ay lumabas pa rin si tatay para tumawag ng tutulong sa akin. Maya-maya lang, dumating na siya kasama si Aling Nati. Hindi ko alam kung nagdidiliryo lang ba ako ng mga oras na yon. Pero nang magtama ang paningin namin, para bang may iba sa mga mata niya. Naku naman, Oka! Ano bang nangyari dito sa anak mo? Ang putla-putla niya na, oh! Chloe, ano bang nararamdaman mo? Masakit daw yung tiyan niya, Kanina pang hapon yan. Nawala lang nang mawalan siya ng malay. Pero nung bumalik na yung ulirat niya, sumakit na naman ulit. Ay, nako! Sandali nga titignan ko. Tay? Cholo? Oh, anak. Mabuti at gising ka na. Kamusta na yung pakiramdam mo? Kaya mo bang tumayo? Medyo maayos naman na po ako, tay. Ano po bang nangyari? Ang sabi ni Aling Nati, nausog ka raw. Nakita ka daw niya na may kausap ka, si Tatang Imyong. Tapos may inabot daw sa yung paper bag. Totoo ba yon? Oo po. O siya, sa susunod, wag mo nang kukunin ng kahit anong iabot ni Tatang, ha? Kung pwedeng ipalapag mo muna bago mong kunin, gawin mo. Mahina kasi ang dungan mo kaya ka nausog. At saka kapag nakasalubong mo siya, unahan mo ng bate, ha? O kung mauna man siya, dapat sasagutin mo para hindi ka mausog. May ganun po pala? Ngayon ko lang po nalaman yun, Bakit ngayon nyo lang po tinuro sa akin yun? Abay, sinabi ko na yun sa'yo dati pa. Hindi ko lang inulit-ulit para malaman ko kung nakikinig ka ba talaga sa akin. Dahil sa nangyari na nga ito ngayon, ibig sabihin, pinalusot mo lang sa kabilang tenga mo yung sinabi ko. O ngayon, ayan, nausog ka. Umiling-iling na lang nun si tatay bago ako tulungang tumayo at yakagin sa lamesa para mag-almusal. Aros kaldo yon na may buong nilagang itlog.
Kaagad na kumulo ang sikmura ko nang maamoy ko ang aroma ng pagkain at agad ko yung nilantakan. Hindi ka naman gutom niyan, ano? Oh, eto pa oh. Meron pa dito sa kaldero. Salamat, Tay, ah. Nga pala, sino pong naghatid kay Cholo? Tao po! Tao po! Oka? Tay, parang si Aling Nati po yun, ah. Oo nga eh. Sandalit magbubuksan ko. Oh, Nati, napadaan ka yata. Ay, kukumustahin ko lang sana si Chloe. Kumusta na ba yung pakiramdam niya? Maayos na. Nakakakain na nga siya ngayon eh. Abay, mabuti naman. Siya, pakisabi wag siyang masyadong maglalalabas, ha? At baka mausog na naman siya nung matandang yon. Alam mo ba, kagabi habang pauwi ako galing dito, nakasalubong ko si na Pedring. Tsaka yung kapatid niya na si June. Abay, tumatakbo tapos takot na takot. Ha? Bakit naman sila matatakot? May humahabol ba sa kanila? Wala naman. Pero ang sabi, nakita raw nila yung matandang si Imyong. Naglalakad-lakad sa nyugan tapos maya-maya lang tumigil daw. Tapos biglang nag-iba daw ang kilos. Dahil nga sa takot, ayun, tumakbo yung dalawa. Baka raw kasi magbagong anyo yung matanda at bigla silang atakihin. Aba, baka naman nervyoso pala sila kung ganon. Mabait naman yung si Tatang Imyong ah. Hindi talaga ako naniniwala sa mga paratang ninyo sa kanya. Ikaw ang bahala. Hindi naman kita pinipilit na maniwala siya, eto puto. Ibigay mo to kay Chloe. O sige, pakilagay na lang dyan sa upuan at kukunin ko na lang mamaya. Ano ka ba naman? Kunin mo na't aalis na rin naman ako. Eto Kinuha pa talaga ni Aling Nati ang kamay ni tatay para ilagay doon ang isang supot ng puto. Pagkatapos, saka ito nagpaalam na aalis na. Si tatay naman, napabuntong hininga na lang bago isara ang pinto at bumalik sa hapagkainan. Tay, hindi po kaya may gusto si Aling Nati sa inyo? Ano ka ba? Ano ko ba naman anak? Matanda na kami para sa ganyang bagay ano? Wala na akong panahon para dyan. At saka alam ko naman na ganun din si Nati. Huwag kang masyado malisosong bata ka. Wala naman pong pinipiling edad yung pag-ibig, Tay, ah. Tsaka kung doon ka naman sasaya, hindi naman po kami tututol ni Cholo. Susuportahan ka pa nga po namin Ay, basta. Ayoko. At saka nangako ako sa nanay mo na aalagaan ko kayo hanggat sa makakaya ko. At sinabi ko sa kanya na siya lang yung babaeng huling mamahalin ko. At kung si Nati lang naman din yung mapapangasawa ko nako, salamat na lang. Ayoko sa mga chismosa, no? Takaw gulo. Grabe ka naman, Tay. Mabait naman si Aling Nati kahit paano. Ewan. Siya nga pala. Pinakiusap ko rin pala kay Lance kanina na dumaan sa bakery para sabihin na hindi ka papasok dahil masama yung pakiramdam mo. Dahil nga hindi ako nakapasok sa trabaho ay naglinis na lang ako ng bahay. Si tatay naman, pumunta sa bukid at kailangan niya pang mag-araro. Pagsapit ng 3:00 habang nag-iinit ako ng tubig para sa kape, saka naman dumating si Lance. Tao po! Mangoka! Nandito na po ako! Oh, Lance! Wala dito si tatay Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Nasa bukid ba siya? Gusto lang sana kitang kamustahin. Naku, ayos na ako. Halika, pasok ka muna. Sakto, pakulo na yung tubig. Magkape ka na lang muna bago ka umuwi. Pagkatapos kong magtimpla ng 2 tasang kape, dinala ko yon sa sala kung saan nakaupo si Lance. Nakita ko naman siyang nagmamasid sa kabuuan ng bahay, kaya kaagad kong inagaw ang atensyon niya. Kaping barako lang to Wala kasi kaming creamer
Okay lang, no? Mas gusto ko nga yung puro eh. Siya nga pala, sabi ni Mang Oka, si Aling Nati daw yung gumamot sa'yo kagabi. Oo. Hindi ko kasi alam kung anong eksaktong ginawa niya, pero bago ako mawalan ng malay, hinaplos-haplos niya lang yung tiyan ko. Ah. Bakit? Wala. Natanong ko lang. Basta sa susunod kapag may ganito ulit nangyari sa inyo, sa amin kayo ni Lolo lumapit, ha? Ha? Bakit naman? Chloe, sa'yo ko lang sasabihin to, ha? Kasi nga, hindi ba, aswang yung tingin ng mga tao sa amin dito. Ang totoo niyan, isang albularyo yung lolo ko at isa ring manunugis na aswang. Albularyo at manunugis? Kung totoo nga yung sinasabi mo, bakit hindi niya hinuhuli yung aswang na nambibiktima dito sa baryo? Dahil kailangan namin siguraduhin kung sino talaga yung aswang na yun. Nang sa gayon, madali namin siyang mahuli. Kilala niyo na ba kung sino yung aswang? Oo. Ikaw, may hinuha ka ba kung sino? Hindi ako sigurado eh. Pero kasi kagabi, may napansin akong kakaiba sa mga mata ni Aling Nati. Pero ipinagsawalang bahala ko yun kasi baka naman namamalikmata lang ako. Nanginginig na rin kasi yung katawan ko nun eh. Tapos, hindi ko na rin magawang makapagsalita. Dahil siguro yun sa udom. Udom? Inuudom ka niya para hindi ka makagalaw at makapagsalita. Para bang pinaparalisan niya yung katawan mo. Pansin mo ba nung hinawakan ka ni Aling Nati? Napabitaw siya sa'yo nung hawakan ko yung kamay niya, di ba? Oo. Natatandaan ko na. Para siyang napaso. Oo. Dahil yun sa mutyang suot ko. Ibig bang sabihin, isa kang antingero? Oo, Chloe. Kaya ako nandito para mag-ensayo. Ako'y nakatakdang sumalo ng pagiging albularyo ni Lolo. At sa akin niya inatas yung pagtugi sa aswang na uwak-uwak. At ibig sabihin, si Aling Nati isang aswang na uwak-uwak? Oo, Chloe. At yung mga uwak-uwak, para silang malalaking uwak na may mukha ng tao. Kaya rin nila magaan yung ibon para maghanap ng biktima. Pero sa kaso ni Aling Nati, napag-alaman kong may atraso sa kanya yung 2 lalaking namatay. Paano mo naman nalaman? May paraan ako, Chloe. At doon ko nalaman sa mga katsismisan niya na parehong may utang sa kanya yung 2 biktima. Pero isang biktima kasi, siya yung may pakana kung bakit iniwan si Aling Nati na asawa niya. Sinabi niya na nilalandi daw siya ni Aling Nati, kaya naghiwalay sila na asawa niya. Kawawa naman pala si Aling Nati. Kung totoo nga siya pala yung aswang na pumapatay, ibig sabihin naghihiganti lang siya. Imbis na makaramdam ng takot dahil sa nalaman, mas nangibabaw ang awa ko para kay Aling Nati. Doon ko napagtanto na may tao talagang gagamitin ka lang para sa sarili nilang kapakanan. Tapos sa bandang huli, ikaw pa ang mamasamain. Pero hindi pa rin makatarungan na pumatay dahil lang sa may utang sa kanya yung tao, no? Bakit kaya hindi na lang natin siya kausapin? Sa tingin mo, ganun lang ba kadali yun? Hindi natin basta-basta mapapaamin yung isang aswang, no? At kung mangyari man, huwag ka na umasang bubuhayin ka pa niya. Pero bakit? Simple. Dahil ayaw niyang lumantad yung totoong pagkatao niya. Kaya kung gusto mo pang mabuhay, itikong mo lang yung bibig mo. Tsaka umiwas ka sa kanya hanggat maaari. Huwag mo rin kalimutan maglagay ng luya sa bulsa mo para hindi ka niya mauusog ulit. Oh, eto. May dala akong luyang tapol. Bigyan mo rin si Cholo at Mang Oka, ah. Nang maubos ni Lance ang kape niya ay kaagad na rin siyang nagpaalam na uuwi. Binisita niya lang daw kasi talaga ako nang malaman niya ang nangyari sa akin kahapon. Kinabukasan, umugong na naman ang isang balitang may nabiktima na naman ang aswang. Isang babae ang nakitang nakatusok sa isa sa mga tinagpas na sanga ng nyog at nakalawit pa ang bituka nito. Tay, sino raw po yung bagong biktima? Si Nelda daw. Isa sa mga katsismisan ni Nati. Ay nako, hindi ko na talaga alam kung anong paniniwalaan ko. Bakit naman po? Kasi sabi ni Nati, usapan pa raw nila ni Nelda yung tungkol sa tunay na pagkatao ni Tatang Emyong at ng apo nitong si Lance bago siya nawala.
Kaya kumalat na naman na baka si Tatang Emil nga yung hinihinala aswang dito sa baryo. Ay nako, si Aling natin na naman siguro nagpakalat ng chismis na yan. Pero kawawa naman po si Aling Nilda. Siya na nga lang yung natitirang nag-aalaga sa 2 apo niya eh. Paano na ngayon yung mga bata? Ang sabi, dadalhin daw sa DSWD. Wala naman kasing nakakakilala sa ibang kamag-anak nila. Kaya wala nang ibang pamimilian. Closing ang shift ko ng linggong yon. Kaya naman 11:00 pa ang pasok ko. Pero ng araw na yon, himalang hindi ko nakita sa kung saan si Aling Nati. Nagtaka ako ngunit ipinagkibit balikat ko na lamang yon. Hanggang sa sumapit ang dilim at pauwi na ako nun sa bahay. May kakahuyan pa akong madaraanan, kaya naman pinilit ko talagang lakasan ang loob ko para makalampas ako doon. 8:00 pa lang naman ng gabi, kaya kampante akong wala pang aswang na mambibiktima sa ganong oras. Subalit maya-maya lang, alulungan ng mga aso ang pumailan lang sa lugar na yon at sinundan naman yon ng malakas na tili ng isang babae. Teka, parang pamilyar ang boses na yun ah. Nagdadalawang isip ako noon kung hahanapin ko ba kung saan nanggagaling ang sigaw. O hahayaan na lang yon at dumiretso na lang sa pag-uwi. Pero dahil nangingibabaw sa akin ang kagustuhang makatulong, nilabanan ko ang takot ko at pumasok sa kakahuyang yon. Mas lalong naging klaro ang sigaw ng babae. Akala ko totoo ka sa akin, pero katulad ka lang din pala nila. Manggagamit! Nagmadali ako sa paglalakad nang marinig ko ang boses na para bang galing sa kailaliman ng lupa. Madilim ang daanan, pero mabuti na lang may mga kakaunting sinag ng buwan na lumulusot sa mga sanga. Kaya kahit paano ay hindi ako nahirapang mga panang madaraanan. Kailangan mong mamatay! Walang hiya ka! Nagtitimpi lang ako pero matagal ko nang gustong gawin to sa'yo! Kaya ngayong may pagkakataon na ako, katapusan mo na! Mamamatay ka na! At isang kahindik-hindik na pangyayari ang hindi ko inaasahang masasaksihan ko ng gabing yon. Isang aswang na may malaking pakpak na animoy ibon ang biglang lumipad paalis sa kakahuyan. Habang ang babae naman, dugo ang nakahandusay at gutay-gutay ng kasuotan. Diyos ko! Ale! Ale, gising! Gising po! Gumising po kayo! Pero kahit anong pagtapik ko sa pisngi ng babae, hindi na talaga ito nagmulat ng mga mata. Nang ilagay ko ang hintuturo ko sa ilalim ng ilong niya, nakumpirma kong hindi na nga siya humihinga. Nanginginig ang mga kamay kong binitawan siya at lumabas sa kakahuyang yon. Binala ko pang humingi ng tulong, pero isang nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa akin. Naiharang ko na lang ang mga kamay ko sa mga mata ko, hanggang sa isang motorsiklo ang tumigil sa mismong harapan ko. Chloe? Chloe, anong nangyari sa'yo? Ba't ang daming dugo dyan sa damit mo? Lance, may patay. Pinatay ng aswang yung babae. Teka, uminahon ka. Halika, ihatid muna kita sa inyo. Kumapit ka mabuti ha, baka mahulog ka. Nang dumating na kami sa bahay ay doon na ako tinamaan ng matinding takot. Nanginginig ang mga kamay ko at nanlalambot ang tuhod ko nang makita ko sina tatay at Cholo. Hindi ko na rin napigilan ng mapaiyak dahil sa nasaksihan kong brutal na pagpatay ng aswang sa ali kanina. Lance, ano nangyari sa anak ko? Bakit ang daming dugo sa damit niya? Anak, nasugatan ka ba? Ano nangyari? Mas mabuti ho sigurong pagpahingahin muna natin si Chloe. Masyado siya nabigla sa mga nakita niya kanina. Buti na nga lang at naisipan kong daanan siya sa bakery pero sa bandang kakahuyan ko siya naabutan. Cholo anak, ikuha mo nga muna ng tubig itong ate mo nang mahimasmasan. Tinabihan lang ako nun ni tatay at hinagod ang likod ko.
dahil ayaw paawat ng mga luha ko sa pag-alpas. Kumakabog ng todo ang dibdib ko, na tipong pati ulo ko ay pumipitik na dahil sa labis na takot at kaba. Nakatulugan ko na nga lang ang pag-iyak, kaya paggising ko, suot ko pa rin ang damit na ginamit ko kahapon. Nagmantsa na nga ang mga natuyong dugo roon at tanging ang mga dugo lang sa braso ko ang napunasan. Oh, gising ka na pala. Halika, kain ka. Hindi ka pa kumakain simula kagabi pa eh. Lance, ang aga mo naman dito. Nasaan si na tatay? Nasa bukid na si Mang Oka. Tapos si Cholo naman, pumasok na sa eskwelahan. Halika na, kain na tayo. Sige, sandali lang ha. Magpapalit muna ako ng damit. Pagkatapos ng agahan ay nagkape na muna kami ni Lance sa sala. Medyo naiilang pa nga ako noon dahil sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Kaya naman pasimple na lang akong umiwas ng tingin saka sumimsim sa kape ko. Ano, Chloe? Okay ka na ba? Medyo. Nakita ko na yung babaeng pinatay na uwak-uwak. Hindi pa lang makilala dahil puro kalmot yung muka eh. Tapos ang lalim na sugat sa katawan. Pero may nagsabi na baka si Aling Nati raw yun. Posible. Baka siya nga yun eh. Oh, paano posible siya nga yung aswang? Kagabi kasi bago nangyari yung patayan, narinig ko siyang sumigaw. Sigurado ko si Aling Nati yung sumisigaw. Tapos nung malapit na ako, nagsalita yung aswang. Yung boses niya malaki at saka mababa. Para bang galing sa ilalim ng lupa. Yun lang yung basehan mo? Bakit? Ikaw ba, nakita mo na maging uwak-uwak si Aling Nati? Hindi pa. Oh, yun naman pala eh. Ibig sabihin, baka tamang hinala ka lang din. At hindi talaga siya yung aswang na pumapatay sa mga taga-baryo. Paano may papaliwanag yung pagkapaso niya sa kamay nung hinawakan ko siya? Hindi ba pwedeng nasaktan lang siya? Dahil baka mahigpit din yung pagkakahawak mo sa kanya nun. O sige, sa ngayon, ipagpalagay muna natin na ganun nga. Pero kapag napatunayan na hindi si Aling Nati yung aling namatay sa kakahuyan, ibig sabihin siya talaga yung aswang. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang lumitaw ang asawa ni Aling Nati. Para kumpirmahin kung siya nga ba yung babaeng nakita ko na pinatay ng aswang sa kakahuyan. Hindi makahuma si Lance noon dahil hindi niya inaasahan na mangyayari yon. Sigurado na kasi siya na si Aling Nati talaga ang aswang na uwak-uwak. Oh, sinabi ko na kasi sa iyong si Aling Nati talaga yun eh. Imposible kasing magkamali ako ng dinig nung gabing yun. Basta, malalaman din natin yung totoo. Tuso ang mga nilalang na katulad nila, Chloe. At lahat gagawin nila para pagtakpan lang yung krimen nila. Anong pinapalabas mo ngayon? Na nagsisinungaling lang yung asawa ni Aling Nati? Hindi. Pero hindi ko rin sinasabi na totoo yung mga sinasabi niya. Chloe, pabili nga ako nitong... Umamin ka nga sa akin, Lance. Ano ba kasing pakay niyo dito? Bakit marami pa rin namamatay? Lance, 5 tao na ang nawawalan ng buhay. Sabihin mo nga sa akin kung manunugis ba talaga kayo ng aswang? O baka naman kayo mismo yung mga aswang? Wala akong ipapaliwanag sa'yo, Chloe. Alam ko naman kahit ano sabihin ko, hindi mo pa rin naman paniniwalaan eh. Pero patutunayan ko sa'yo na hindi kami kagaya ng iniisip mo. Pagbila mo na nga lang ako na mamon para makauwi na ako. Ilang araw din kaming hindi nagpapansinan ni Lance noon. At araw-araw ring may namamatay sa baryo. May mga naghihinala na nga na baka sila nga ang mga aswang na namimiktima sa mga tao. Chloe, bakit hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo? Wala ka pa bang gana? Tignan mo tong kapatid mo, nakakadalawang pinggan na ng kanin. Tay, may iniisip lang po ako. Uy, siguro iniisip mo si Kuya Lance, no? Si ate, crush niya si Kuya Lance, Tumigil ka nga dyan, Cholo. Hindi ko siya iniisip, no?
Tsaka sino ba siya para isipin ko? Ngayon ko lang napagtanto na tama nga si Aling Nati. Napaka-arugante nga talaga ng lalaking yun. May usap-usapan na nga yung kababaryo natin eh. Plano nila paalisin yung maglolong yun dito sa atin. Kahit pa hindi ko pa naman nararamdaman na sila nga yung salarin sa mga nagaganap na krimen dito sa atin, wala pa rin naman ako magagawa sa desisyon ng nakakarami. Pero pagmamayari na po ni Lolo Imyong yung niyugan eh. Sa tingin niyo po ba, mapapaalis nila yung matanda ng ganun lang? Depende yon anak. Hindi natin sigurado kung ano mangyayari oras na gumawa na aksyon yung kapitan. Pero kinagabihan, habang mahimbing na kaming natutulog, saka naman nagsimulang umalulong ang mga aso. Dahilan para mapabalikwas ako. Ilang saglit pa ay may mga pagaspas ng pakpak na naman akong narinig. Agad akong napasiksik nun sa gilid ng dingding sa takot na baka ako naman ang puntiryahin ng aswang. Pero lumipad lang yun paalis. Nang mawala na ang mga pagaspas ay sakalang din muling tumahimik ang paligid. Pero sigawan naman ng mga nasa labas ang kumuha ng atensyon ko. Nang bumangon ako para sumilip sa bintana, saka ko naman nakita ang mga taga-baryo na may mga dalang sulo, bangkaw at itak. Maya-maya pa, may kumatok sa pinto at si tatay ang nagbukas nun. Tay, sasama po ba kayo sa kanila? Oo anak, sabi kasi nila, dito na magkakaalaman kung yung maglolo nga ba talaga yung aswang. Kung ganun, sasama din po ako, tay. Nako, wag na anak. Dumito ka na lang at walang magbabantay sa kapatid mo. Babalik din naman ako kaagad eh. Basta't isara mo lang yung pinto at pakibaliktad yung walis sa paglabas ko. Wag na wag mo bubuksan hanggat hindi ko tinatawag yung pangalan mo. Oo, sige po, tay. Basta't mag-iingat po kayo. O sige, basta't babalik din ako kaagad. Bandang hating gabi na yon at ilang oras pa nga ang lumipas bago nakabalik si tatay. Mag-aalas 3 na noon ang madaling araw. Tiimbagang siyang nakaupo sa bangko at tagaktak din ang pawis niya sa buong katawan. Nababasa na nga ang itaas na bahagi ng damit niya. Tay, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po ba ng tubig? O sige anak, pakikuha mo nga ako. Oo, sige po. Eto na po tayo. Salamat anak ah. Kumusta po? Nahuli niyo po ba kung sino yung aswang? Hindi eh. Masyado siyang mabilis. Pero yung isa namin kasama, may dalang pana at palaso. Pinatamaan niya yung malaking ibon kaya medyo bumagal yung lipad. Nakita namin pumunta dun banda sa kubo ni Tatang Imyong. Nang puntahan naman namin, nakita naman namin si Lance na tumatakbo papunta sa gawing kakahuyan. Ano po? Oo, kaya nga hinala nila eh, baka siya talaga yung aswang. Pero kung natamaan ng palaso yung aswang, ibig sabihin dapat may sugat siya. May sugat ba si Lance nung nakita mo siya? Hindi lang ako sigurado anak. Itim kasi yung damit niya eh, at madilim pa kaya hindi ko rin talaga alam. Pero ang sabi daw kasi, may kakayanan daw ang aswang na pagalingin ng mga sarili nila kapag nasusugatan sa pamamagitan ng kanilang laway. Maging ako ay naguguluhan na talaga sa mga nangyayari noon. Hindi na rin ako dinalaw ng antok, kaya naman ng bandang alas 4 ay bumangon na lang ako para magsaing at maghanda ng mga baon ni na tatay at cholo. Dahil sa ginawang pagsugod ng mga tao kagabi, walang napabalitang may napatay ang aswang. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman yon, dahil talagang nakakatakot makakita ng taong brutal na pinatay. Ate, naniniwala ka po ba na aswang si Kuya Lance? Bakit mo naman natanong? Kasi po, mukhang hindi naman siya aswang eh. Ang bait niya po talaga tapos lagi niya akong binibigyan ng baon. Ano namang ibig sabihin mong lagi? Pupunta po siya sa school para bigyan lang po ako ng baon. Napakunot
ang noo ko dahil sa sinabi ng kapatid ko. Nag-alala ako na baka kinukuha niya lang ang loob ng kapatid ko para mabilis niya itong mapasama sa kanya. Naikuyom ko na lamang ang mga palad ko dahil sa galit na biglang umusbong sa dibdib ko. Cholo, wag ka na ulit tatanggap ng kung ano-ano galing sa lalaking yun ha. Hindi magandang kutob ko sa lalaking yun. Po, pero ate... Wala nang pero, Cholo. Makinig ka sa akin kung ayaw mong pati ikaw mapahamak. Napanguso na lang si Cholo at parang maiiyak dahil sa biglaang pagtaas ng boses ko noon. Kahit ako, nabigla dahil hindi ko naman talaga ugaling pagalitan siya. Pero iba kasi ang kaso noon. Ayokong sa bandang huli ay malaman na lang namin ni tatay na nabiktima na pala si Cholo ng aswang. Nakakapanibagong walang mga tsismosa ang nagagawi sa bakery mula nung nakaraang mga araw. Para bang biglang naging tahimik ang baryo namin. Magandang hapon, Iya. Ano pong inyo? Ensaymada lang sa akin. Yung plain lang. Bawal kasi sa akin yung munggo. May idadagdag pa ho ba kayo? Teka nga, Iya. Parang napapansin ko na galit ka ba sa akin? Ho? Bakit naman ho ako magagalit sa inyo? Alam ko kasi na naguguluhan ka sa nangyayari ngayon dito sa baryo. Pero ipinapangako kong saglit lang ito. Wala ho akong alam sa mga sinasabi nyo. Basta, tinatrabaho na namin ng apo ko ang pagtugi sa tunay na aswang. Asa maniwala ka o sa hindi, mula noon hanggang sa ngayon, ay isang tao pa rin ang binabantayan namin. Nagpapatawa ho ba kayo? Huwag niyong sabihin si Aling Nati pa rin yung tinutukoy nyo na siyang pumapatay dito sa baryo. Patay na ho yung inaakala niyong aswang. At ilang araw na ho simula nung nailibing si Aling Nati. Patahimikin niyo naman na ho yung kaluluwa niya. Basta. Bigyan mo na lang ako na ensaymada na plain. 5 peraso. 5 hopyang ube at saka isang loaf bread. Sige ho. Eto na ho, Etong bayad, Iya, alis na ako ha. Basta't mag-iingat ka lang, lalo na sa gawing kakahuyan. Tumaas ang mga balahibo ko sa paraan ng pagkakasabi no ng matandang lalaki. Pakiramdam ko kasi, pinagbabantaan niya ako at nagbibigay na siya ng hudyat na malapit na akong mamaalam dito sa mundo. Ipinilig ko na lamang ang ulo ko at saka inasikaso ang mga bagong dating na customer. Pagkatapos ko sa trabaho, dinaanan ko si Cholo sa eskwelahan. Pero nagtaka ako nang walang Cholo na naghihintay sa akin sa waiting shed. Pasado 5:00 na nun, kaya naman nagtanong na ako sa gwardya. Ang sabi naman nito, may isang lalaking nakamotor na sumundo sa kapatid ko. Nagmamadali akong umuwi nun para siguraduhin kung nakauwi na ba talaga ang kapatid ko. Tay, nandiyan na po ba si Cholo? Anak, halika dito. May soft drinks dito tsaka spaghetti. Maupo ka at ipagsasandok kita. Tay, si Cholo po. Si Cholo nawawala. Ate! Nang lingunin ko ang pinanggalingan ng boses ng kapatid ko, nakita ko siyang may hawak na cake at may kandilang hugis numero na nakatusok doon. Nakasindi rin yun kaya naman napakunot ang noo ko. Hanggang sa naramdaman ko na lamang ang pagtapik ni tatay sa balikat ko. Anak, masyado ka na marami iniisip dito mga nakaraang araw At saka hindi mo problema yon. Kaya wag mo na masyadong pansinin. Kita mo na. Ni birthday mo, ni hindi mo natandaan. Ayan. Ba't ka naman umiiyak? Hindi naman kita inaaway Kasi naman tay, pinag-alala niyo naman ako Alam niyo naman po yung nangyayari dito sa baryo natin. Tapos malalaman ko na lang na may sumundo na pala sa kapatid ko. Teka, sino nga pala yung sumundo kay Cholo?
Sabi kasi ng gwardya, may sumundo daw. Ako. Mula sa pinto ay pumasok ang isang lalaking nakapolo at may bitbit na isang bungkos na bulaklak. Pero imbis na matuwa ay agad na nagpuyos ang dibdib ko. Nawalan ako ng gana kaya naman kaagad na akong nagpaalam na papasok na ako sa kwarto ko. Tay, magpapahinga na lang po ako. Masyado na ho kasing nakakapagod yung araw na to para sa akin eh. Salamat po sa sorpresa nyo Oh, anak naman. Chloe, mag-usap naman tayo kahit saglit lang. Ano ka ba naman, Lance? Ano ba itong mga ginagawa mo? Wala naman tayong koneksyon sa isa't isa. Kaya bakit naman kailangan mo pang gawin to? Dahil hindi ko matanggap na isang aswang yung tingin mo sa akin. Gusto ko naman patunayan sa'yo na nagkakamali ka sa mga iniisip mo tungkol sa amin. Alam mo, Lance, paulit-ulit na lang tayo eh. Ano ba sa'yo kung ganun yung tingin ko sa inyo ng lolo mo? Naaapakan ba yung ego mo kaya gusto mong linisin yung pangalan mo? Ganun ba yon? Pues, hindi mo dapat sa akin pinapakita yan, kundi sa taong baryo. Kasi wala naman kaming magagawa eh. At mas lalong hindi namin kayo maililigtas. Oras na magpasya silang palayasin kayo dito. Oh, pasensya na. Mang Oka, sige ho, mauna na po ako. Kumain ka muna kaya, iho. Handa mo nitong pagkain, oh. Hindi naman namin ito mauubos. Sige na, kumain ka na lang muna dyan bago ka umuwi. Sige po, Tay. Pasok na po ako sa kwarto ko. Pagkasara ko ng pinto ay napasabunot na lang ako sa buhok ko. Dahil sa mga nasabi ko kay Lance, dala ng bugso ng damdamin ay nakapagsalita ako ng hindi maganda sa kapwa ko. Pabagsak na lamang akong nahiga sa papag at inilubog ang mukha ko sa unan at doon ako nagsisigaw. Nang mahimas-masanay saka ako umayos ng higa. Hanggang sa hindi ko namalayan, nilamon na pala ako ng antok. Ilang araw ding walang napapabalitang patayan nun. Hanggang sa isang umaga, 2 lalaki na naman ang nakitang nakasabit sa tinagpas na sanga ng nyog. Tay, masyado na pong brutal yung mga nangyayaring patayan. Ano pa po bang hinihintay natin? Parang wala namang aksyon na ginagawa yung kapitan eh. Kaagad na sumigunda ang mga taong nakarinig sa pahayag ko. At ang iba sa kanila, nagsasabing kung ayaw ng kapitan na gumawa ng aksyon, sila na mismo ang magpapaalis kina Lolo Umyong at Lance. May kalayuan ang kubo mula sa bukana ng Nyugan, kaya naman hindi namin alam kung ano bang ginagawa ng maglolo sa loob. Huwag tayong magpadalos-dalos. Ang sabi ni Lance, gumagawa sila ng paraan para mahuli o wak-wak na yon. Pero bakit napakatagal naman po yata? Baka maubos na tayong lahat dito. Hindi pa rin nila nahuhuli yung tunay na salarin. Bakit ba? Dahil baka sila rin naman talaga yung gumagawa nito sa mga kabaryo natin eh. Aba, Chloe anak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Bakit Tay? May alam ka po ba? Kung may alam ka, bakit hindi mo ko sinasabihan? Tay, gusto kong tumulong sa pagbuksa sa halimaw na yon. Huwag na nating hintayin pang pati tayo mapatay nila. Chloe, anak, wala tayong laban sa isang aswang. Immortal yun nila lang na yon. Hindi mo to problema kaya hayaan mo na lang sila gumawa na aksyon. Pero Tay, matitiis mo bang makita ng ganyang senaryo araw-araw? Tay naman, nasa na po yung awa nyo? Chloe? O ano Lance, masaya ka bang paglaruan yung mga tao dito sa baryo? Kaya ba kayo lumipat dito dahil nabuburyo na kayo sa pinanggalingan nyo? Alam ko maaga pa para sabihin to pero mukhang kailangan nyo na malaman kung sino ba talaga yung tunay na aswang. O ano, aaminin mo na ba? Ay. Eto, may dala akong bawang, asin at kalamansi para naman maniwala kayo na hindi ako isang aswang. Sa harapan naming lahat ay sinimulang balatan ni Lance ang bawang at saka yun isinubo. Nginuya niya yon na parabang wala lang sa kanya. At habang ginagawa niya yon at binabalatan niya naman ng kalamansi, at pagkatapos ay isinawsaw niya yon sa asin at kinain. Napalunok na lang ako ng laway dahil nakaramdam ako ng pangangasim sa ginawa niya. Nakangisi naman siyang lumapit sa akin
at saka dumukwang upang bumulong sa tenga ko. O ano, naniniwala ka na ba na hindi ako aswang? Ano ba? Lumayo ka nga sa akin. Baho-baho ng hininga mo, may bawang. Kaagad ko siyang naitulak dahil hindi ko nagugustuhan ng nararamdaman kong kiliti ng tamaan ng mainit niyang hininga ang leeg ko. Dahil araw naman yon ng Sabado, dumiretso na ako sa bakery. Hindi ko naman akalaing susundan ako ni Lance. Ano ba? Bakit ka ba sunod ng sunod? Aso ka ba? Pwede naman. Gusto mo ba ako mag-iaso? Lance, hindi ako nagbibiro. Lubayan mo nga ako. Aso nga ako, di ba? Kaya babantayan kita. Pwes, hindi gawain ng isang aso ang sumunod sa amo niya hanggang sa trabaho. At dapat yung mga aso sumusunod sa amo niya. Kaya kapag sinabi kong umuwi ka na, umuwi ka na. Usa, ihatid na nga lang kita. Tsaka huwag kang mag-alala. Uwi din ako pagkahatid ko sa'yo. Dahil sa inis, huminto ako sa paglalakad at hinarap siya. Hindi niya siguro inaasahan yon. At maging ako, hindi rin alam na malapit lang pala siya sa akin. Kaya ang siste ay natumba kami pareho. Pero imbis na ako ang madaganan niya, umikot siya para siya ang nasa ilalim. Halos isang dangkal na lang ang lapit ng mga mukha namin sa isa't isa. Kaya pagmulat ko, agad kong naitulak ang mukha niya at saka dali-daling tumayo. Aray ko naman. Ako na nga yung sumadsad sa lupa tapos inuntog mo pa ako. Grabe ka naman, hindi ka na naawa sa akin. Ay, ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Pero isang salita ang agad na nakapagpatigil sa akin sa paglalakad palayo sa kanya. Kunutang noo kong binalingan siya. At siya naman ay nakangising nakatingin sa akin habang pinapagpag ang suot niyang kinapitan ng lupa. Ang tapang mo talaga, ano? Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung lakas ng loob mo. Samantalang noong unang beses mo nakasaksi ng pagpatay na aswang sa alin na yon, halos hindi ka na nga makatayo ng diretso tapos nanginginig ka pa eh. Lance, iba na ngayon. Gusto kong tumulong sa pagpatay sa aswang na yon para wala na siyang ibang mabiktima pa. Masyado na siyang maraming napapatay. O sige, mamayang gabi ako, si Lolo tsaka si Mang Oka. Tutugisin namin yung uwak-uwak. Alam na namin kung saan siya nagtatago. Pati si tatay? May alam siya? Oo, dahil hindi naman kita makumbinsi na maniwala ka sa amin eh. Kaya kay Mang Oka na lang ako nagpaliwanag. Kung ganon, sino ba talaga yung uwak-uwak? Basta, malalaman mo mamayang gabi. Pagkatapos nga akong maihatid ni Lance ay kaagad na rin siyang umuwi. Hindi na ako makapaghintay na malaman kung sino nga ba ang may pakana ng lahat ng patayan. Bandang 3:00, may isang ginang naman ang bumili ng tinapay. Nakasuot siya ng itim na balabal at nakabalot yon sa buo niyang muka. Nakashades pa siya ng itim, kaya hindi ko talaga siya nakilala. Maging ang boses niya hindi ko maklaro dahil nakatabon ang balabal sa bibig niya. Nang ibigay niya ang bayad sa akin, sa kanya inalis ang shades niya at bigla-bigla ay nakaramdam ako ng hilo. Lalo na nang tingnan niya ako ng diretso sa mga mata. Para bang may ibinubulong siya na hindi ko maintindihan. Hanggang sa makaramdam na lang ako na parang hinihila ako ng antok. Hanggang sa tuluyan na nga akong matumba at lamunin ng dilim. Nagising ako dahil sa malakas na pagaspas ng pakpak. At ang una kong nasilayan, ang madilim na paligid. Nang subukan ko namang igalaw ang mga kamay ko, hindi ko yun magawa dahil nakatali ang mga ito sa likuran ko. Teka, nasan ako? Tulong! Tulungan niyo ako! Tay, tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako! Kahit anong sigaw pa ang gawin mo, Chloe, walang makakarinig sa'yo dito! Sino ka? Sabihin mo sa akin, sino ka? Malalaman mo rin mamaya. Sulitin mo na muna ang natitira mong mga oras. Dahil sa oras na malaman mo kung sino talaga ako, kailangan mo nang mamatay.
Ano? Teka, wala naman akong ginagawa sa'yo Ano bang atraso ko sa'yo? Bakit mo ako dinala dito? Baka walan mo ako pakiusap. Baka nag-aalala na sa akin sina tatay. Wala akong pakialam kung ano man ang isipin at maramdaman ng magaling mong ama. Mabuti nga yun at nang makaganti naman ako sa kanya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Bakit ba napakadami mong tanong? Gusto mo bang magkwento pa ako ng talambuhay ko dito? Hindi ako makwentong tao. Kaya sasabihin ko rin sa'yo mamaya kung bakit kita dinukot at kung bakit galit ako sa tatay mo. Bakit ba kasi hindi ka magpakilala? Magpakilala ka! Hoy! Hoy, aswang! Huwag mo akong iwan dito, hoy! Pero lumipad pa rin palayo ang uwak-uwak at sa tulong ng maliwanag na buwan, nakita ko kung gaano siya kalaki. Kung hindi ako nagkakamali ay siya rin yung aswang na nakita kong pumatay kay Aling Nati, dun sa gitna ng kakahuyan. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Baka hinahanap na ako ni na tatay. Chloe, mag-isip ka. Gumawa ka ng paraan. Kinapa ko ang tali sa kamay ko at napagtanto kong baging lang yon. Kaya naman naghanap ako ng pwedeng ipangputol doon. Hanggang sa makakita ako ng batong may matulis na gilid. Ikiniskis ko roon ang baging. At dahil nga nasa likuran ko ang mga kamay ko, hindi ko ito nakikita. Pati tuloy kamay ko ay naikiskis ko paminsan sa bato. Dahilan para masugatan ng mga ito. Pero dahil sa kagustuhan kong makawala, tiniis ko ang sakit at hapde ng mga sugat ko. Hanggang sa maya-maya lang, tuluyan ko na ngang naputol ang baging. Kaagad akong nagtatakbo palayo sa lugar na yon. Subalit hindi ko alam kung saan ang tamang daanan. Baala na. Ang importante makaalis ako dito. Panginoon, hayaan niyo po sana akong makauwi sa bahay. Tulungan niyo po sana akong matuntun yung tamang daan. Pakiusap. Kahit pa nagkakandatisod na ako noon ay patuloy lang ako sa pagtakbo. Hanggang sa maya-maya lang, may mga kaluskos akong naririnig sa paligid. Tumambol ng malakas ang puso ko at bahagyang nanigas ang mga tuhod ko. Pero habang papalapit ang mga kaluskos, kaagad akong naghanap ng mapagtataguan. Humanda lang talaga yung uwak-uwak na yan. Oras na masiguro kung saan nga yung kumuha sa anak ko. Yari siya sa akin. Huwag ko kayo maglalamang, Oka. Kung sakaling nasa kanya nga si Chloe, sisiguraduhin ko pong maliligtas natin siya. Tama ang apo ko, Oka. Ililigtas natin ang anak mo at papaslangin natin yung uwak-uwak na yon. Nang marinig ko ang pamilyar na mga boses na yon, kaagad akong napalabas mula sa mayabong na halamang pinagtaguan ko. Sa tulong ng buwan ay nakita ko ang 3 figura na papalapit sa gawi ko. Kaya naman napahikbi na lang ako sa sila tinawag. Tay! Tatay! Chloe! Anak, ikaw ba yan? Opo! Opo, tay, ako po to. Tay, akala ko po hindi ko na kayo makikita ulit. Chloe, ano ba nangyari sa'yo? Paano ka napunta dito? May isang ali kanina na bumili sa bakery. Tapos nung magkatitigan kami, bigla na lang ako nahilo tapos nawalan ako ng malay. Pag-isip ko nandito na ako tapos yung uwak-uwak. Yung ali kanina, isa siyang uwak-uwak. Ay nako, ang mabuti pa, Oka. Iuwi mo na si Chloe na makapagpahinga na siya na maayos. Doon na muna kayo sa kubo dahil ligtas naman doon. Tay, si Cholo po. Nasa kubo siya. Pero huwag ka mag-alala. Ligtas siya doon kahit wala siyang kasama. Oh, tara na anak. Pero tay... Chloe, hayaan mo na kaming tumugi sa uwak-uwak. Labas kayo dito kaya umuwi ka na. Trabaho namin to, Chloe. Pero paalis na sana kami noon nang bigla namang may mga pagaspas na pumailan lang sa bandang taas namin. At doon nga, nakita namin ang isang malaking ibon na may mukha ng isang tao. May mahahabang pangil at kulubot ang mukha ng uwak-uwak. At sa tingin nyo makakaalis kayo ng ganun-ganun lang? Magkakamatayan muna tayong lahat.
Sisiguraduhin kong bangkay na kayong ilalabas sa gubat na to. At isa-isa ko kayong isasabit sa puno ng nyog na sakop ng lupa mo, Emyong! Tumigil ka na, Aling Nati! Hindi ka pa matapos sa ginagawa mong pagigante? Pagigante na wala namang katuturan! Ano? Si Aling Nati ang aswang na yan? Oo, iya. Si Nati ang aswang na yan. Dahil nung mga nakaraang araw, hinukay namin ang bangkay niya at nakita na lang namin na puno ng saging na lang yon. Bilib din naman talaga ako sa utak mo, no? Magaling at naisip mo yon. Pero hindi na yun malalaman pa ng mga taga-baryo dahil kayo na ang susunod kong magiging biktima. Itinupi ng uwak-uwak ang pakpak niya at saka bumulusok papunta sa amin. Kaagad naman kaming napadapa noon, pero hindi namin inaasahang muli na naman niya yung gagawin. Kaya naman nang tumayo si tatay, kaagad niya itong natangay. Magpaalam ka na sa mahal mong anak, Oka! Dahil pareho na kayong bangkay sa oras na magkita kayo ulit! Tay! Tay! Lance! Lolo Emyong si tatay! Iligtas natin siya! Tara! Sundan natin kung saan siya nagpunta! Lolo, sa palagay ko doon niya dadalhin si Mang Oka sa lumang kubo. Lumang kubo? Oo, may isang lumang kubo sa dulo nitong gubat. Walang masyado nagpupunta dito dahil mayayabong yung mga halaman. Takot sila matuklaw ng ahas. Mas pabor yun kay Aling Nati dahil bawal siya makita ng mga taong baryo. Habang sumusunod kami sa aswang ay pinag-uusapan namin ang tungkol sa mga nangyari. Kung bakit nagawa ni Aling Nati na pikeen ang pagkamatay niya o kung bakit napakarami niyang pinapatay. Yung pagiging tsismosa niya, ginagawa niya lang yun para maitago yung tunay na katauhan niya. Dahil sa pagiging tsismosa niya, nagagawa niya kontrolin ang usapin sa baryo at nagawa niya mailipat ang sisi sa amin ni Lolo. Pero ang totoo, kinuha niya lang yung pagkakataon na yun para kaming bagong salta ang pagbintangan niya. Para akalain ng ibang tao na kami nga yung aswang. Ang mga nabiktima niya, lahat sila ay may ataso kay Nati. Yung iba may utang sa kanya. Yung iba naman, nagkukunwaring kaibigan siya. Pero ang totoo, nililibak siya kapag nakatalikod siya. Pero hindi po sapat na rason yun para pumatay. Kaya nga, wala na kami magawa. Kundi ipaubayan na lang sa mga taga-baryo yung hatol. Anong ibig mong sabihin? Basta, mamaya alas 11 ng gabi, darating yung mga taga-baryo para paslangin si Aling Nati. Tara na, bilisan na natin. Baka hindi na natin maabot ang buhay si tatay. Huwag ka mag-alala. Nakahanda na kami bago pumunta dito. May sandata at pangontra ang tatay mo, kaya hindi siya basta-basta mapapatay na uwak-uwak. Nang malapit na kami sa lumang kubong tinutukoy ni Lance, saka ko naman narinig ang pagsigaw ni tatay. Para bang nasasaktan siya. Inipon ko ang lakas ko para makatakbo ng mabilis, patungo sa kinaroroonan ni na tatay. At dooning nakita ko siyang nakahawak sa tiyan niya at nilalabasan ng maraming dugo. Tay! Tay, ang dami mong dugo! Ang laki ng sugat niyo! Mahina na ang tatay mo! Kaya ikaw tanda! Ikaw naman ang isusunod ko! Sige, subukan mo na malaman mo kung anong hinahanap mong halimaw ka! Umigkas si Lolo Emyong at mula sa kanyang tagiliran, kinuha niya ang isang buntot pagi. Iwinasiwas niya ito at nang makalapit na ang uwak-uwak, ubod lakas niya itong inihampas sa katawan ng aswang. Napaangil ang aswang. At kahit pamalamlam na liwanag ng buwan lang ang tanglaw namin, kitang-kita ko kung paano umusok ang bahaging nahampas ng buntot pagi ni Lolo Emyong. Isit! Hindi ko papayag na hindi kita mapapatay, tanda! Sige lang, Nati! Subukan mo lang na subukan hanggat matamaan mo ko! Pero duda ako na magagawa mo yon! Kaagad siyang lumipad at nagpaikot-ikot sa taas namin. Hanggang sa muli niya na namang itupi ang pakpak niya at bumulusok. Akala namin, mandadagit na naman siya. Pero napahiyaw na lamang ako nang maramdaman ko ang pagkaskas ng kuko niya sa likuran ko. Aray! Ang hapde! Ang sakit ng likod ko, tay!
Wala kang awa nate! Kahit ang bata hindi mo pinalabas! Pagsisisihan mo ang ginawa mo kasamaan! Tandaan mo yan! Pero kaagad na napaluhod si tatay nang muli na naman siyang atakihin ng aswang. Mabuti na lamang, mabilis na nakakilos si Lolo Imyong at kaagad niyang naihampas sa likod ng aswang ang buntot pagi bago pa man nito maabot si tatay. Ako ang harapin mo, aswang! Huwag ang mga taong walang kalaban-laban! Inuutusan mo ba ako, tanda? Pero sige, kung yan ang gusto mo! Kahit mahapdi ang mga sugat ay kaagad kong dinaluhan si tatay. Nakaalalay naman sa akin si Lance. At nang maihatid ako kay tatay, ibinigay niya sa akin ang isang boteng may lamang likido. Ano to, Lance? Asin ito na tinulaw sa tubig na may halong katas ng bawang at kalamansi. Kapag nagkamali siya dito sa gawin nyo, sabuyan mo siya niyan para hindi siya kaagad makalapit. Oo, sige. Tinulungan nila si Lolo Imyong sa pakikipagbuno sa aswang hanggang sa makorner nila si Aling Nati. Walang habas na pinaghahampas ni Lolo Imyong ang aswang hanggang sa umusok na ang buong katawan nito at manlupaypay. Saka naman siya sinaksak ni Lance ng punyal sa likuran. Sumadsad ito sa lupa at nanghihinang nagsalita. Mga walang yan talaga kayo! Mga walang yan kayong mga tao! Hindi namin gagawin to sa'yo kung nakipagkasundo ka lang sa amin. Pero imbis na itigil mo ang ginagawa mo pagpatay, mas lalo ka pa ng biktima. At ang mas malala pa, piniki mo ang pagkamatay mo para kami mas lalong pagbintangan pa. Pero dahil sa ginawa mo, napatunayan mo lang kung gaano ka kasama. Ngayon, ang mga taga-baryo nang hahatol sa'yo! Teka! Anong ibig mo sabihin, tanda? Ano yun? Anak na! Mga taong baryo! Pero hindi na nag-abala pang sumagot ang sinuman kina Lance at Lolo Imyong. Dahil mula sa malayo, nakikita ko na ang mga taong paparating. May dala silang mga sulo at alam kong nakikita yon ni Aling Nati. Hindi ko pinagsisisihan ng mga ginawa ko. Dapat lang yun sa kanila. Dahil mga masasama silang tao. Hindi sila dapat kaawaan. Ibang klase ka. Hanggang sa kamatayan mo, hindi ka pa rin nagsisisi. Tanggap ko na. Kung hanggang dito na lang ang buhay ko. Ang importante nakaganti na ako sa mga taong walang ginawa. Kundi isahan at lokohin lang ako. Pero hindi pa rin po sapat na rason yun para patayin sila. Hindi niyo po hawak ang mga buhay nila. At wala kayong karapatang kunin yun sa kanila. Maling-mali po yung ginawa niyo, Aling Nati. Maling-mali. Nakita ko napapikit si Aling Nati ng tuluyan nang makalapit ang mga taga-baryo. Galit na galit ang mga itong pinatatamaan ng mga masasakit na salita ang ginang. At ang iba naman, minumura pa siya. Tahimik lang siya noon na tinatanggap ang mga sinasabi ng mga tao. Pero may nakikita akong kakaiba sa mga mata niya. Nang magsimulang umabante ang mga tao para saktan siya, parang may sariling utak ang mga paakong pumagitna sa kanila. Parang umiral sa sistema ko ang awa para sa ginang. Dahil para sa akin, nabulag lang siya ng galit kaya niya nagawang gumante. Anak, umalis ka dyan. Kailangan niya nakarampatang parusa sa mga ginawa niya pagpaslang sa mga kabaryo natin. Hindi lang naman ho siyang may kasalanan ng lahat. Matagal siyang nagtimpi at mag-isang hinarap ang bawat araw. Habang nagpapanggap na wala siyang alam tungkol sa mga ginagawa nilang papaplastik sa kanya. Dahil nawalan siya ng asawa, nawalan siya ng karamay at gumanti lang siya. Wala na siyang kahit sinong kakampi. Alam kong mali ang ginawa niyang pamamaslang pero kailangan pang patayin din siya. Parang ginawa lang din natin yung ginawa niya kung ganun. Pumailan lang ang bulong-bulungan sa paligid at may mga sumisigaw na buhay ang kapalit ng buhay. Kaya nararapat lang na patawan din ng kamatayan si Aling Nati. Naramdaman ko ang paghawak ng ginang sa binti ko. At nang lingunin ko siya, hilam na ng luha ang kanyang mga mata. Tama sila, Iha.
Kailangan kong pagbayaran ng mga kasalanan ko. Tanggap ko na. Tanggap ko nang hanggang dito na lang ako. Pero kaya nyo naman pong magbago, di ba? Pwede pa po kayong magsimula ulit. Hindi na rin naman ako magtatagal, Iha. Masyadong malala ang natamo ko mga sugat. At wala na rin akong dahilan pa para manatili dito. Kaya huwag nyo na siyang pakinggan. Dahil ako ang tatapos sa inyong lahat! Nanlalaki ang mga mata ko na paatras noon nang magsimulang tumayo si Aling Nati. May kakaibang ngisi sa mukha nito na para bang nagpapahiwatig na wala talaga siyang pinagsisisihan. Aaminin kong nainis ako sa sarili ko noon dahil binala ko pa siyang iligtas mula sa mga tao, pero hindi naman pala siya karapat-dapat na iligtas. Ibang klase ka, Nati! Talagang pinatunayan mo na hindi ka karapat-dapat pang buhayan! Mga kasama! Patayin ang aswang at wag na siyang hayaang makatakas! At dahil sugatan na nga nun si Aling Nati, wala na nga siyang naging kalaban-laban sa mga taga-baryo. At bago pa siya tuluyang bawian ng buhay, paulit-ulit niyang sinasabi na masaya siyang mamamatay dahil nakaganti na siya sa mga taong umabuso sa kanya. Pasikat na ang araw noon nang tuluyan na ngang mapuksa ang aswang. At nang masikatan ng araw ang bangkay niya, unti-unti itong umusok at natuyot. Hanggang sa tuluyan na nga itong masunog. At ang tanging natira na lamang ay ang abo nito at mutya ng pagkaaswang. Ay, sa wakas, tapos na din yung lagim na dulot ng aswang na yan dito sa baryo. Siguro naman, matatahimik na tayo ngayon na wala na si Nati. Kukunin ko na itong binhi para itago nang wala nang ibang magkakasunod niya. Sa kubo ni na Lolo Emyong kami dumiretso noon para magamot ang mga sugat namin. Si Lolo Emyong ang gumamot kay tatay habang si Lance naman ang nag-asikaso sa akin. Oh, bakit? Anong iniiling-iling mo dyan? Wala lang. Naisip ko lang na napakalaki pala ng puso mo. Muntik ka na nga mamatay pero kapakanan pa ng iba yung iniisip mo. Lahat naman kasi tayo nakakagawa ng kasalanan. Masyado lang nagpalamon si Aling Nati sa galit at puot. Kaya siguro nagawa niya yung ganong bagay. Oo nga eh. Pero sa halip na magpasalamat at magsisi, mas pinili niya pa rin maging masama. Simula nga nun ay wala nang napapabalitang patayan sa baryo. Halos wala na ring nagtitipong mga tsismosa sa mga tindahan na tulad ng dati. Nakakapanibago, pero masaya akong wala nang banta sa mga buhay namin. Magandang umaga ho, Mang Oka. Oh, Lance, Tama-tama at mag-aalmusal pa lang kami. Halika at sabayan mo lang kami dito. Maraming salamat ho. Pero susundin ko lang po sana si Chloe. Aba, bakit? May date kayo, no? Sabi ko na nga ba, may gusto ka sa ate ko eh. Hoy, Cholo, ano yan? Ikaw ha, ang bata-bata mo pa, ang dami mo nang alam. Kumain ka na nga lang dyan. Joke lang naman yun. Pero saan ba ang punta ninyo? Sa simbahan po sana. Simbahan? Magpapakasal na kayo? Aba, grabe, ang bilis mo, Kuya Lance, para ka si Flash. Hoy, Cholo ha, ikaw talaga. Mamaya tatamaan ka na talaga sa akin. Nakakahiya kaya yung mga pinagsasasabi mo. Hindi no, magsisimba lang kami. Gusto niyo ba sumama? Kaso motor lang yung dala ko eh. Pwede naman mauna na kayo at makita na lang tayo doon. Si Tatang Emyon ba hindi magsisimba? Bale, lumuwas po kanina madaling araw eh. Hinatid ko pa nga po sa airport. May asikasuhin lang daw tungkol sa negosyo. Ganun ba? O siya, sige. Halika na't mag-almusal na tayo. Kaya pa naman siguro natin makaabot sa third mass eh. Hindi nga nagtagal ay tuluyan ng nanligaw sa akin si Lance. Halos 1 taon din bago ko siya sagutin. Pero nang mag-propose siya ng kasal sa akin,
no first anniversary namin. Hindi na ako nagpakipot pa. Sa ngayon po ay 6 na taon na kaming kasal ng asawa kong si Lance at may 2 ng anak. Si Cholo naman, nasa senior high school na at graduating na ngayong taon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Clar. At naway kapulutan po ito ng aral ng mga listeners ninyo na ang pagtatanim ng galit at poot sa kapwa palaging nagbubunga ng masamang gawa. Muli ay ako po ito, si Chloe. Lubos na nagpapasalamat at more powers po sa lahat ng channels ninyo.